Alam mo ba kung kailan ka talaga nagiging mapanganib? Hindi kapag galit ka, hindi kapag umiiyak ka, hindi kapag nagmamakaawa ka, kundi sa sandaling tumahimik ka at tinanggap mong kaya mong mabuhay nang wala siya. At kung nandito ka ngayon, malamang naranasan mo na to. Yung tipong hindi ka na nagte-text, hindi ka na nagtatanong, hindi ka na umaasa, hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil napagod ka ng umasa. At doon nagsisimula ang isang bagay na hindi mo inaasahan. Habang ikaw ay unti-unting bumibitaw, siya naman ang unti-unting bumabalik. Bago tayo magpatuloy, kung nararamdaman mo ito ngayon, yung tahimik kang lumalaban, pero walang nakakakita, i-like mo ang video na ito at i-comment mo, tama na. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Para ipaalala na sa pagkakataong to, pipiliin mo na ang sarili mo. At kung gusto mo ng ganitong klaseng content na tumatama, hindi lang sa isip, kundi sa puso, mag-subscribe ka na. Dahil minsan, isang ideya lang ang kailangan mo para tuluyang makalaya. Kaya tara simulan na natin. Number 1, ang totoong dahilan kung bakit siya naghabol. May isang ideya si Nietzsche, hindi takot ang tao sa pagkawala ng iba, takot siya sa pagkawala ng kontrol. At kung iisipin mo ng mabuti, totoo to sa halos lahat ng relasyon. Noong ikaw ang naghahabol, siya ang may kontrol. Hindi niya kailangang mag-effort, hindi niya kailangang magpaliwanag, hindi niya kailangang matakot na mawala ka. Bakit? Dahil alam niyang kahit anong mangyari, nandyan ka. Ikaw yung nagtitext muna, ikaw yung nag-aayos ng away, ikaw yung umiintindi kahit hindi na makatarungan. At sa bawat pagkakataon na pinipili mong manatili, lalo niyang nararamdaman na hindi kanya kailangang pahalagahan. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil sanay siya. Sanay siya na hindi ka umaalis. Sanay siya na kahit masaktan ka, babalik ka pa rin. Sanay siya na ikaw ang laging nandyan kahit hindi siya. At sa mundo ng tao, kung ano ang laging nandyan, yon ang kadalasang binabaliwala. Pero nung tumigil ka, doon nagsimulang mabasag ang sistema. Biglang nagbago ang dynamics. Biglang nawala ang comfort zone niya. Biglang wala na yung taong laging available. At doon siya nagsimulang mataranta. Hindi dahil bigla kanyang minahal, kundi dahil bigla kang nawala sa kontrol niya. Isipin mo ito, parang ilaw na matagal nang nakabukas. Hindi mo na napapansin kung gaano ito kahalaga. Hanggang sa bigla itong mamatay. At doon mo lang mararamdaman ang dilim. Ganyan ka sa buhay niya. Dati ikaw yung ilaw, tahimik. Laging nandyan, hindi nawawala. Pero nung pinili mong patayin ang sarili mong presensya, doon niya unang naranasan ang kawalan mo. At ito pa ang mas malalim na katotohanan. Hindi niya hinahabol kung sino ka ngayon. Hinahabol niya yung bersyon mo na kontrolado niya noon. Yung ikaw na laging available. Yung ikaw na kahit saktan hindi umaalis. Yung ikaw na kayang ibigay ang lahat kahit wala nang natitira sa sarili mo. Pero ang problema, hindi ka na yon. At doon nagsisimula ang totoong laban. Dahil hindi lang siya ang kailangang tanggapin ang pagbabago mo. Ikaw din, kailangan mong tanggapin na hindi ka na yung dating ikaw, na handang magtiis para lang manatili siya. Kailangan mong tanggapin na kaya mo na palang mabuhay kahit wala siya. At sa sandaling yon, doon ka nagiging tunay na malaya. Kaya kung nagtataka ka kung bakit siya bumabalik ngayon, hindi ito misteryo, hindi ito kapalaran, at lalong hindi ito patunay na siya na ang para sa'yo. Ito ay simpleng resulta ng isang bagay na matagal mong hindi ginawa. Tumigil ka. At sa mundo kung saan sanay ang tao na ikaw ang laging nandyan. Ang pagkawala mo, ang pinakamalakas na mensahe na maibibigay mo. Number 2, ang paradox ng paghahabol. Isipin mo ang hangin. Habang pilit mong hinahawakan, lalo itong nawawala. Pero kapag hinayaan mo lang, kusa itong dumadaloy. Ganyan ang attachment. Mas lalo kang hinahabol kapag hindi ka na humahabol. Pero bakit ganito? Bakit habang mas pinipilit mong manatili ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo? At bakit kapag pinili mong bumitaw, doon siya biglang lumalapit? Dahil ang tao, likas na hinahanap ang kalayaan. Kapag nararamdaman niyang hinahabol siya, parang may pressure, parang may obligasyon, parang may bigat. At ang instinct niya, tumakas. Hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil gusto niyang makahinga. Pero kapag tumigil ka, kapag wala nang humahabol sa kanya, kapag wala nang pressure, biglang nag-iiba ang pakiramdam niya. Yung dating sakal, nagiging kawalan. At ang kawalan, mas nakakatakot kaysa sa presensya.
Isipin mo ito. Kapag may taong laging nagtitext sa'yo, minsan naiirita ka, pero kapag bigla siyang tumigil, mapapaisip ka, okay lang kaya siya? Bakit bigla siyang nawala? May nagbago ba? At doon nagsisimula ang curiosity. At ang curiosity, ang unang hakbang pabalik sa'yo, pero eto ang mas malalim na layer ng katotohanan. Hindi ka niya hinahabol dahil bigla kang naging mas mahalaga. Hinahabol ka niya dahil nawala yung taong nagbibigay sa kanya ng validation. Yung taong laging nandyan para iparamdam na siya ay mahalaga. Yung taong laging handang makinig, umintindi at mag-adjust. At nung nawala yon, parang may kulang. At doon pumapasok ang paradox. Habang ibinibigay mo ang lahat, hindi ka niya pinahahalagahan. Pero nung binawi mo, doon ka naging mahalaga. Pero huwag kang magkamali. Hindi ito magic. Hindi ito sikreto para mapaibig siya ulit. Ito ay simpleng epekto ng pagbabago ng enerhiya. Dati ikaw ang nagbibigay. Siya ang tumatanggap. Ngayon ikaw na ang umalis. Siya naman ang napilitang humabol. At dito nagkakamali ang karamihan. Iniisip nila na ang solusyon ay magpaka-mysterious. Magpanggap na walang pakialam. Maglaro ng push and pull. Pero ang totoo, hindi mo kayang lokohin ang energy mo. Kung sa loob mo, naghahabol ka pa rin. Mararamdaman niya yon kahit tahimik ka pa. Kaya ang tunay na sikreto, hindi pagiging cold, hindi pagiging distant, kundi pagiging totoo sa sarili mong pagod. Yung punto na hindi ka na nagpipigil, hindi dahil may strategy ka, kundi dahil wala ka ng lakas. At doon nagiging totoo ang detachment. Hindi ito pinipilit, hindi ito iniisip. Nangyayari lang siya kapag sapat na ang sakit na naranasan mo. Kaya kung nasa stage ka ngayon na unti-unti kang bumibitaw, huwag kang matakot. Hindi ka nawawala, bumabalik ka lang sa sarili mo. At habang ginagawa mo yon, habang pinipili mong hindi nahabulin ang taong dati mong mundo, doon mo mararamdaman ang kakaibang katahimikan. Tahimik pero buo, masakit pero totoo. Number 3, yung pagod na walang nakakakita. Yung pagod na ikaw lang ang lumalaban. Yung pagod na ikaw lang ang nag-a-adjust. Yung pagod na kahit anong gawin mo, kulang pa rin. Yung tipong kahit anong ibigay mo, hindi sapat. Kahit anong intindi mo, ikaw pa rin ang mali. Kahit gaano mo siya kamahal, parang hindi niya yon nararamdaman. At sa simula, kinakaya mo pa. Sinasabi mo sa sarili mo, okay lang, ganito talaga kapag nagmamahal. Siguro face lang to. Baka kailangan ko lang magtiis ng konti pa. Hanggang sa konti pa, naging paulit-ulit na cycle. May mga gabing hindi ka makatulog, iniisip mo kung saan ka nagkulang. Iniisip mo kung paano ka pa mag-i-improve. Iniisip mo kung paano mo siya mapapasaya. Kahit ikaw, unti-unti nang nauubos. At ang mas masakit, hindi niya yon nakikita. O mas tama, hindi niya pinipiling makita dahil sanay siya na kahit mapagod ka, mananatili ka. Unti-unti, nawawala ang dating ikaw. Yung masayahin nagiging tahimik. Yung confident nagiging insecure. Yung buo nagiging hati at hindi mo namamalayan, hindi na ikaw yung nawawala sa kanya. Ikaw na ang nawawala sa sarili mo at doon nagsisimula ang pinakamapanganib na bahagi. Hindi yung nasasaktan ka, kundi yung nasasanay ka sa sakit. Nasasanay ka na baliwalain. Nasasanay ka na hindi piliin. Nasasanay ka na magmakaawa para sa bare minimum. At kapag nasanay ka na sa ganito, doon ka unti-unting nawawala. Pero darating ang isang araw, isang tahimik na araw, walang sigawan, walang drama, walang malaking away, bigla ka na lang mapapagod. Hindi yung pagod na kailangan mo lang magpahinga, kundi yung pagod na kahit magpahinga ka, wala nang babalikan. At sa araw na yon, may magbabago sa loob mo. Hindi na mabilis tibok ng puso mo kapag nag-reply siya. Hindi ka na nasasabik kapag nagparamdam siya. Hindi ka na nasasaktan tulad ng dati dahil manhid ka na. At karamihan natatakot sa pagiging manhid. Pero minsan, ang pagiging manhid ang simula ng paggaling. Dahil sa wakas, hindi ka na kontrolado ng emosyon mo. Doon mo marirealize ang isang bagay. Hindi ka tumigil dahil hindi mo na siya mahal. Tumigil ka dahil hindi mo na kayang ipaglaban. Ang isang laban na ikaw lang ang nasa gera. And sa unang pagkakataon, pinili mo ang sarili mo. Hindi dahil madali, hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. At doon ka nagsimulang bumitaw. Hindi dramatic, hindi maingay, tahimik, pero totoo. At minsan, ang pinakamatapang na desisyon na gagawin mo sa buhay mo ay yung pag-amin sa sarili mo na
pagod na ako. At sa pagkakataong yon, pinili mong hindi na ipilit ang isang bagay na matagal nang hindi para sa'yo. Number 4, ang masakit na realidad. Masakit to pero kailangan mong marinig. Minsan hindi ka nila minahal dahil sa kung sino ka, minahal ka nila dahil sa kung paano mo sila minahal. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil ang halaga mo nakatali sa kung anong naibibigay mo sa kanila. Yung oras mo, yung attention mo, yung pag-intindi mo kahit mali na sila, yung presensya mo kahit hindi ka na pinapahalagahan. At habang tuloy-tuloy mong binibigay yon, hindi nila kailangang matutong pahalagahan ka. Dahil libre ka, laging available, laging nandyan, laging handang magpatawad. At sa mundo natin, ang mga bagay na madaling makuha, madaling balewalain, hindi ito dahil masama silang tao. Minsan, ganito lang talaga ang psychology ng tao. Kapag hindi nila kailangang paghirapan, hindi nila nararamdaman ang tunay na value. Isipin mo ito, kapag may isang bagay na lagi mong nakukuha, hindi mo na pinapansin. Pero kapag bigla itong nawala, doon mo lang mararamdaman kung gaano ito kahalaga. Ganyan ka sa buhay niya. Hindi ka niya pinahalagahan habang nandyan ka. Dahil hindi niya kailangang matakot na mawala ka. Pero nung binawi mo ang sarili mo, bigla kang naging mahalaga. Pero ito ang pinakamasakit na parte. Hindi nagbago ang value mo. Hindi ka biglang naging mas mahalaga. Ang nagbago, yung access niya sa'yo. Dati anytime pwede kanyang lapitan. Anytime pwede kanyang kausapin. Anytime pwede kanyang balikan. Pero ngayon, may limit na. At ang limit na yon ang nagturo sa kanya kung ano ang nawala. At dito mo makikita ang isang uncomfortable truth. Hindi lahat ng bumabalik nagbago na. Minsan bumabalik lang sila dahil hindi na nila makuha ang dati nilang nakukuha sa'yo. Kaya mag-ingat ka dahil madaling ma-misinterpret ang pagbabalik bilang pagmamahal. Pero minsan, ito ay nostalgia lang. Ito ay ego. Ito ay takot na mawala ng taong dati nilang hawak. Tanungin mo ang sarili mo, kung hindi ka umalis, babalik ba siya? Kung hindi ka tumigil, mapapansin ka ba niya? At kung ang sagot ay hindi, ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka niya pinili dahil sa kung sino ka. Pinili ka lang niya noong convenient ka at hindi mo deserve ang ganong klaseng pagmamahal. Yung pagmamahal na activated lang kapag nawawala ka. Yung pagmamahal na dumarating lang kapag hindi ka na available. Yung pagmamahal na nakabase sa takot, hindi sa tunay na pagpapahalaga. Kaya nung binawi mo ang sarili mo, hindi lang ikaw ang nawalan. Siya rin, nawala sa kanya yung taong laging nandyan. Yung taong handang magmahal ng walang kondisyon at doon niya na-realize ang isang bagay na hindi lahat ng umaalis babalik pa. At ikaw, sa unang pagkakataon, na-realize mo rin na hindi lahat ng bumabalik dapat mong tanggapin. Number 5, ang illusion na pinaniwalaan mo. Ayon kay Plato, may mga taong nakakulong sa loob ng isang kuweba. Nakatanikala sila, hindi sila makalingon at ang tanging nakikita lang nila ay mga anino sa pader. At dahil yun lang ang nakita nila buong buhay nila, akala nila yun na ang realidad. Ganyan ka noon, hindi mo namalayan pero nakakulong ka na pala sa sarili mong paniniwala tungkol sa pagmamahal. Akala mo ang pagmamahal ay paghahabol. Akala mo ang pagmamahal ay pagtitiis. Akala mo ang pagmamahal ay pagsasakripisyo ng sarili kahit unti-unti ka nang nauubos. Pinaniwala mo ang sarili mo na okay lang masaktan basta siya pa rin. Okay lang maghintay basta may pag-asa. Okay lang mawala ng sarili basta hindi siya mawala. At habang inuulit-ulit mo yan sa sarili mo, mas lalo kang nalulubog sa ilusyon. Dahil ang totoo, hindi ka umiibig. Nakakulong ka. Nakakulong sa ideya na kailangan mong ipaglaban kahit hindi ka na pinipili. Nakakulong sa paniniwala na mas mahalaga ang relasyon kaysa sa sarili mo. Nakakulong sa takot na baka wala ng ibang darating. At tulad ng nasa kwento ni Plato, may isang tao na nakawala sa kuweba. Noong una, nasaktan ang mga mata niya sa liwanag. Hindi niya matanggap na mali pala ang lahat ng pinaniwalaan niya. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang piliin ulit ang dati kahit kasinungalingan. Ganyan din ang nangyari sa'yo noong nagsimula kang matauhan. Noong nagsimula mong makita ang katotohanan, masakit, nakakalito. Parang gusto mong bumalik sa dati kahit alam mong mali. Dahil ang katotohanan hindi laging comforting. Minsan mas pipiliin pa natin ang ilusyon
basta hindi tayo masasaktan. Pero heto ang hindi mo napansin. Habang nakakulong ka sa ilusyon na mahal mo siya, ang totoo takot ka lang mawala siya at magkaiba yon. Ang pagmamahal ay hindi pagkakulong. Ang pagmamahal ay hindi paglimot sa sarili. Ang pagmamahal ay hindi dapat masakit araw-araw. At nung tuluyan mong nakita ang liwanag, dun mo na-realize, hindi pala siya ang mundo mo. Ikaw pala ang mundo na iniwan mo para sa kanya. At sa sandaling yon, may dalawang choice ka. Bumalik sa kuweba kung saan komportable pero hindi totoo. O manatili sa liwanag kahit masakit, kahit bago, kahit hindi sigurado. At pinili mo ang liwanag, pinili mong makita ang katotohanan kahit ibig sabihin nito ay kailangan mong iwan ang taong minahal mo at doon nagsimula ang tunay mong paglaya. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil sa wakas nakikita mo na kung ano ang totoo. Kaya kung ngayon nahihirapan kang bitawan siya, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matagal kang naniwala sa isang ilusyon. At ang pagkala sa ilusyon na yun, hindi madali. Pero tandaan mo ito, mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan. At minsan, ang unang hakbang para makalaya ay ang pagtanggap na matagal ka nang nakakulong. Number 6, ang delikadong katotohanan. Ito ang twist na hindi sinasabi ng iba. Hindi mo dapat ginagawa ang paglayo para habulin kanila. Dahil kung yun ang dahilan mo, hindi ka pa rin malaya. Nagpalit ka lang ng paraan ng pagkakulong. Maraming tao ang nagkakamali dito. Akala nila ang solusyon ay maging cold, magpaka-mysterious, magpanggap na wala ng pakialam, pero sa loob, umaasa pa rin. Naghihintay pa rin. Umaasang babalik siya. At this time, pipiliin ka na. At doon ka nagiging delikado sa sarili mo. Dahil iniisip mo na naka-move on ka na, pero ang totoo, nakapos ka lang. Hindi ka na naghahabol, pero hindi ka rin umaalis. Nakatayo ka lang sa gitna. Umasang may mangyayari. At alam mo kung ano ang problema doon. Binibigay mo pa rin sa kanya ang kapangyarihan. Kahit tahimik ka na, kahit hindi ka na nagte-text. Kung umaasa ka pa rin na babalik siya, kontrolado ka pa rin niya. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi detachment ang pananahimik kung may inaasahan ka pa rin na kapalit. Hindi freedom ang paglayo kung ginagawa mo lang ito para mapansin. Ang tunay na detachment, hindi mo ginagawa para sa kanya. Ginagawa mo para sa sarili mo. Hindi dahil gusto mong habulin ka, kundi dahil napagod ka na sa cycle. Hindi dahil gusto mong maramdaman niyang nawawala ka, kundi dahil alam mong matagal ka nang nawawala sa sarili mo. At may malaking pagkakaiba yon. Dahil kapag ang dahilan mo ay siya, kahit anong gawin mo, babalik ka rin sa kanya. Pero kapag ang dahilan mo ay ikaw, kahit bumalik pa siya, hindi ka na babalik sa dati. Isipin mo ito. Kung ang paglayo mo ay isang laro, sino ang kalaban mo? Siya o ang sarili mong takot na maiwan? Dahil kadalasan, hindi naman talaga siya ang problema. Ang sa problema, yung attachment mo sa idea niya. Yung version niya sa isip mo. Yung potential niya na sana magbago. Yung what if na baka balang araw maging tama rin kayo. Pero ang katotohanan, hindi mo mahal ang realidad. Minahal mo ang posibilidad. At ang posibilidad, isa sa pinakamapanganib na bagay na pwede mong kapitan. Dahil wala itong kasiguraduhan, pero binibigyan ka nito ng dahilan para manatili. Kaya ang tunay na detachment ay hindi paglayo para mapansin, kundi paglayo kahit walang kasiguraduhan na babalik siya. Yung tipong kahit hindi kanya hanapin, kahit hindi siya magsisi, kahit tuluyan kanyang kalimutan, pipiliin mo pa rin ang sarili mo. At oo, mahirap yon dahil kailangan mong patayin ang pag-asa. Kailangan mong harapin ang posibilidad na baka hindi na talaga siya bumalik. Pero alam mo kung ano ang kapalit? Kapayapaan. Hindi yung fake na okay ka lang, kundi yung tahimik na certainty na kahit anong mangyari, kaya mo. At doon nagsisimula ang tunay na lakas, hindi sa kakayahan mong magpigil, kundi sa kakayahan mong bumitaw. Kahit wala kang kasiguraduhan kung ano ang susunod. Kaya kung iniisip mong lumayo para habulin ka niya, tanungin mo muna ang sarili mo, kung hindi siya babalik, aalis pa rin ba ako? Kung ang sagot mo ay hindi ka pa handang bumitaw. Pero kung ang sagot mo ay oo, kahit masakit, kahit hindi sigurado, doon mo masasabi, malaya ka na. At tandaan mo ito, ang tunay na detachment ay hindi tungkol sa pagkawala ng nararamdaman, kundi tungkol sa hindi na pagpapakontrol ng nararamdaman mo. At sa sandaling makuha mo yon, hindi mo na kailangang habulin
at hindi mo na kailangang habulin ka. Number 7, ang psychology ng pagkakapit. May isang konsepto sa psychology na tinatawag na intermittent reinforcement. Ito yung pattern kung saan hindi ka binibigyan ng consistent na atensyon, kundi paminsan-minsan lang. Minsan may lambing, minsan may pansin, minsan may effort, minsan bigla kang mahalaga. Pero mas madalas, wala. At dito nagsisimula ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil ang utak ng tao hindi nahuhulog sa consistent na pain, nahuhulog ito sa paulit-ulit na pag-asa. Parang sugal, hindi ka nananalo palagi. Pero dahil minsan nananalo ka, bumabalik ka pa rin. Isang good morning lang, isang kamusta ka, isang biglang pag-reply pagkatapos ng ilang araw na cold treatment. Bigla mong nakakalimutan lahat ng sakit at sinasabi mo sa sarili mo, siguro okay na, siguro nagbago na siya, siguro this time iba na. Pero hindi, cycle lang pala ulit. Ito ang dahilan kung bakit ang ganitong klase ng attachment mas mahirap bitawan kaysa sa tuloy-tuloy na sakit. Kasi kung tuloy-tuloy ang sakit, aalis ka. Pero kung paswerte-swerte, umasa ka. At ang pag-asa, isa sa pinaka-strongest emotional drug na pwedeng kumapit sa tao. Mas matindi pa kaysa galit. Mas matindi pa kaysa lungkot. Mas matindi pa kaysa disappointment. Dahil ang pag-asa, laging may baka. Baka next time. Baka nagbabago na siya. Baka kailangan ko lang magtiis pa. At habang may baka, hindi ka makaalis. At hindi lang ito tungkol sa relasyon. Ginagamit din ito sa gambling, sa social media likes, sa toxic patterns ng attention. Kasi alam ng sistema, ang tao ay hindi nahuhulog sa certainty, nahuhulog siya sa inconsistency. At dito mo makikita kung bakit ang detachment mo noon ay hindi gumana. Kasi kahit tahimik ka na, sa loob mo inaabangan mo pa rin ang susunod na sign. Isang message, isang view, isang random na pagbabalik. Pero nung tumigil ka talaga, nang hindi dahil may strategy ka, kundi dahil ubos ka na, naputol ang cycle. At ang pinaka-nakakagulat na epekto nito, hindi lang siya ang nalito, ikaw din, dahil sanay ka sa emotional roller coaster, sanay ka sa taas-baba, sanay ka sa may pag-asa, she's wala na, sanay ka sa biglang lambing pagkatapos ng coldness. Kaya nung naging tahimik na lahat, parang may kulang, parang may hinahanap ang utak mo na hindi na dumadating. At dito lumalabas ang withdrawal. Withdrawal. Parang addiction talaga, hindi sa tao lang, kundi sa pattern. Kaya bigla kang napapaisip, bakit ko siya namimiss kahit alam kong masakit? Bakit parang gusto ko pa rin bumalik? Bakit kahit alam ko ang totoo umaasa pa rin ako? Simple lang ang sagot. Hindi siya lang ang hinahanap mo. Hinahanap mo yung emotional spike na dati niyang binibigay. Yung kilig, yung sakit, yung adrenaline, yung baka ngayon magbago na. At kapag nawala yon, parang boring. Pero ang boring na yon ay simula ng kapayapaan. Dito ka nahihirapan. Kasi ang isip mo, sanay sa chaos, sanay sa emotional extremes, kaya ang katahimikan, nagmumukhang emptiness. Pero ang totoo, healing pala yon. At sa puntong ito, may dalawang choice ka. Bumalik sa cycle ng intermittent pain o tiisin ang tahimik na simula ng freedom. Dahil ang katotohanan ay ganito, kung ang pag-ibig ay palaging kailangan mong i-guess kung mahal ka ba, hindi iyon love. It's addiction to uncertainty. At sa sandaling makita mo ito ng malinaw, hindi ka na basta-basta kakapit. Dahil alam mo na ngayon, hindi siya ang nagpapahirap sa'yo, kundi ang pattern na pinayagan mong ulitin. Number 8. Tanong na kailangan mong harapin. Ngayon huminto ka muna sandali. Walang distraction, walang justification, walang pero kasi. Maging honest ka sa sarili mo. Gusto mo ba siyang bumalik? O gusto mo lang maramdaman na mahalaga ka? Magkaiba yun. At kung tititigan mo talaga ng mabuti, malaking bahagi ng sakit mo ay hindi tungkol sa kanya. Tungkol ito sa kung paano kaniya pinadama noon. Kasi sa totoo lang, hindi tao ang madalas nating hinahabol, kundi pakiramdam. Yung pakiramdam na pinipili ka, yung pakiramdam na importante ka, yung pakiramdam na may value ka sa buhay ng isang tao. At kapag nawala yon, parang nawala rin yung bahagi ng pagkatao mo. Doon nagsisimula ang confusion dahil iniisip mo, bakit ko pa rin siya hinahanap? Bakit hindi ko siya makalimutan? Bakit kahit alam kong mali, bumabalik pa rin ako sa kanya sa isip ko? Pero ang totoo,
Hindi siya ang hinahanap mo. Hinahanap mo yung dating ikaw noong mahalaga ka pa sa paningin niya. At dito pumapasok ang pinakamasakit na realization. Minsan hindi ang tao ang gusto nating balikan, kundi yung version ng sarili natin na buo pa noon. Yung ikaw na may atensyon niya, yung ikaw na may puwang sa buhay niya, yung ikaw na hindi pa pinaparamdam na kulang. Kaya kahit sabihin mo sa sarili mo na, siya ang mahal ko, sa likod noon madalas ang ibig sabihin ay, hindi ko kayang tanggapin na hindi na ako mahalaga sa kanya. At masakit tanggapin to, pero kailangan, dahil kung hindi mo ito haharapin, paikot-ikot ka lang sa parehong sakit. Maghihintay ka ng closure na hindi darating. Maghihintay ka ng apology na hindi sigurado. Maghihintay ka ng pagbabalik na baka ego lang, hindi pagmamahal. May isang malalim na insight sa Stoicism. Ang ibang tao ay hindi natin kontrolado. Ang tanging kontrol natin ay kung paano tayo tumutugon. Pero sa totoong buhay, alam mo kung saan tayo nadadapa. Sa katotohanan gusto nating kontrolin ang ending. Gusto nating siya ang bumalik. Gusto nating siya ang magsisi. Gusto nating siya ang makaramdam ng pagkawala natin. Pero tanungin mo ang sarili mo, kung babalik siya ngayon pero pareho pa rin ang ugali niya, okay ba talagang yon? O gusto mo lang yung validation na worth it ka pala kasi bumalik siya? At doon mo makikita ang isang uncomfortable truth. Hindi mo siya kailangan. Kailangan mo lang maramdaman na may halaga ka. Pero eto ang mas malalim na sugat. Kapag ang self-worth mo ay nakatali sa kung paano ka tinrato ng ibang tao, madali kang mababasag. Dahil ang tao, pabago-bago. Minsan mahal ka, minsan hindi. Minsan present, minsan wala. Kaya kung ang basehan mo ng halaga ay sila, palagi kang maguguluhan. At ngayon, balik tayo sa tanong. Gusto mo ba siyang bumalik o gusto mo lang maramdaman na mahalaga ka? Dahil kung ang sagot mo ay pangalawa, hindi siya ang solusyon. Ang solusyon ay hindi pagbabalik niya, kundi ang pagbuo ulit ng sarili mong halaga na hindi nakadepende sa kung sino ang nandyan o wala. At sa sandaling maintindihan mo to, hindi ka na magmamadali sa closure. Dahil makikita mo na ang hinahanap mo pala ay hindi siya, kundi ikaw nung hindi ka pa nawawala sa sarili mo. Number 9, ang tunay na dahilan kung bakit siya bumabalik. Hindi ka niya hinahabol dahil ikaw ang the one, hindi dahil ikaw ang pinaka-special. Hindi dahil bigla niyang na-realize ang lahat, hindi dahil suddenly naging clear ang feelings niya. Hinahabol ka niya dahil ikaw yung taong dati niyang kayang balikan. Yung taong lagi niyang sure na nandyan. Yung taong kahit anong gawin niya, hindi aalis. Yung taong kahit saktat, kahit pabayaan, kahit baliwalain, babalik pa rin. Pero ngayon, hindi na. At doon nagsisimula ang kaguluhan sa isip niya dahil ang nawala sa kanya, hindi lang ikaw bilang tao, kundi yung access niya sa'yo. Dati madali. Isang message lang nandyan ka, isang sorry okay na ulit, isang lambing balik ulit ang lahat. Predictable ka, available ka, safe ka. Pero nung tumigil ka, nagbago ang buong sistema, biglang hindi na siya sigurado. Biglang wala ng guarantee. Biglang hindi ka na option na laging available. At ang tao, kapag nawala ang access sa isang bagay na sanay siyang hawak niya, doon siya naguguluhan. Hindi dahil mahal ka niya bigla, kundi dahil nawala yung kontrol niya sa kung kailan ka babalik. At dito pumapasok ang isang uncomfortable truth. Minsan ang pagbalik ng tao, hindi ibig sabihin ng pagmamahal. Ibig sabihin lang, may nawala sa kanya na dati niyang kontrolado. Yung ego niya na sanay na ikaw ang naghahabol, biglang hindi alam kung paano haharapin na ikaw na ang lumayo. Yung comfort niya na laging may fallback option, biglang nawala. Yung certainty niya na nandyan ka lang, napalitan ng tanong, nasaan na siya? At sa tanong na yan, nagkakaroon ng urge na bumalik. Hindi dahil klaro ang puso, kundi dahil hindi komportable ang pagkawala ng kontrol. Kaya kung babalikan mo ang sitwasyon ng malinaw, makikita mo na maraming pagbabalik sa buhay mo. Hindi tunay na love, kundi reaction lang sa pagkawala ng kontrol. At dito ka nagiging makapangyarihan. Hindi dahil may ginagawa kang manipulation, kundi dahil sa wakas, hindi mo na binibigay ang sarili mo ng libre. Kasi isipin mo, kapag laging available ang isang tao, wala siyang misteryo, wala siyang risk, wala siyang fear of loss. Pero kapag bigla kang nawala, doon ka nagiging real sa isip niya. Pero ito ang mas mahalagang parte, ang kapangyarihan na to,
hindi dapat gamitin para magpahabol. Hindi ito tungkol sa ego. Hindi ito tungkol sa tingnan mo bumalik siya. Kasi kung doon ka pa rin nakafocus, hindi ka pa rin malaya. Ang tunay na ibig sabihin ng lahat ng to ay ganito. Hindi ka na bumabalik sa mga bagay na inuubos ka. Hindi ka na nagsisettle sa taong kailangan ka lang kapag convenient. Hindi ka na nag-a-adjust para lang manatili sa isang relasyon na one-sided. At doon ka nagiging iba. Hindi dahil naging cold ka, kundi dahil naging aware ka na. Aware ka na sa patterns. Aware ka na sa cycle. Aware ka na sa kung paano mo nawawala ang sarili mo dati. Kaya ngayon, kahit bumalik pa siya, hindi na automatic ang response mo. Hindi na instinct ang magpatawad agad. Hindi na reflex ang bumalik agad. Hindi na sige okay na ulit. Dahil sa unang pagkakataon, may space ka ng isipin ang sarili mo. At doon mo mararamdaman ang tunay na pagbabago. Hindi ka na yung taong kailangang piliin para maramdaman ang halaga. Kasi alam mo na ngayon, kahit hindi ka piliin, may halaga ka pa rin. Number 10, ang kapangyarihan ng katahimikan. Ang katahimikan mo, hindi ito kahinaan, hindi ito pagod lang. Hindi ito simpleng hindi pag-reply. Isa ito sa pinakamapanganib na anyo ng lakas na pwedeng taglayin ng isang tao. Dahil ang katahimikan, hindi lang ito kawalan ng salita. Ito ay pag-alis ng access. Dati, madali kang mabasa, madali kang makontak, madali kang ma-reach emotionally. Alam niya kung nasasaktan ka, alam niya kung babalik ka pa rin. Alam niya kung hanggang saan ka lang magagalit. Pero ngayon, wala na siyang mabasa at doon siya naguguluhan. Dahil ang tao sanay sa predictable na reaction, sanay sa cycles, sanay sa galit lambing balik. Pero kapag biglang wala na ang cycle na yon, nagkakaroon ng empty space. At ang empty space, pinupuno ng isip. Okay lang kaya siya? Bakit hindi na siya nagre-reply? May iba na ba? Galit ba siya? O tuluyan na siyang nawala? At sa bawat tanong na iyan, unti-unting nawawala ang kontrol niya. Pero tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa kanya. Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Sa wakas, hindi ka na transparent sa taong hindi ka naman pinapahalagahan. Dati, binibigay mo lahat ng emosyon mo ng walang filter. Kapag masaya ka, ramdam niya. Kapag nasasaktan ka, ramdam niya. Kapag bumabalik ka, alam niya agad. Pero ngayon, may pagitan na. May boundary na. May katahimikan na hindi niya kayang basagin. At doon mo mararamdaman ang isang kakaibang lakas. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Sa taong dati mong pinipilit, intindihin ka. At sa katahimikang to, ikaw ang unang nananalo. Hindi dahil may kaaway ka, kundi dahil hindi ka na-controlled ng emotional chaos. Number 11, ang mga gabing mahirap. Hindi magiging madali ang lahat ng to. Kahit gaano mo pa naiintindihan ang mga sinabi mo sa sarili mo, may mga gabi pa ring tatama sa'yo. May mga gabi na bigla mo siyang maaalala. Yung boses niya, yung mga messages niya, yung mga what if na hindi nangyari. May mga araw na akala mo okay ka na. Pero biglang may trigger, isang kanta, isang lugar, isang random na alaala. At bigla, bumabalik lahat. At sa mga sandaling yon, gusto mong bumalik. Hindi dahil tama, kundi dahil familiar. Kasi ang sakit, kahit gaano katotoo, nakakapagod pa rin. At ang utak mo, hahanapin ang kahit anong paraan para bumalik sa comfort zone. Kahit masakit na comfort zone yon. At dito ka susubukin. Hindi sa mga araw na malakas ka, kundi sa mga gabi na mahina ka. Kasi ang totoong laban, hindi nangyayari sa social media, hindi nangyayari sa messages, hindi nangyayari sa harap ng ibang tao. Ang totoong laban, nangyayari kapag mag-isa ka na, tahimik, madilim, walang distraction. At sa mga gabing yon, may dalawang boses sa loob mo. Yung isa sasabihin, bumalik ka na lang, mas madali doon. Mismo naman siya, baka pwede pa. At yung isa, mahinahon lang, alam mong babalik ka lang sa dati. Alam mong nasaktan ka na doon. Alam mong paulit-ulit lang yan. At kung sino ang papakinggan mo, siya ang magdedetermine ng susunod mong chapter. Pero tandaan mo ito, ang pagiging malakas, hindi ibig sabihin na hindi ka na nasasaktan. Ibig sabihin lang nito, kahit nasasaktan ka, hindi ka na bumabalik sa kung saan ka nasira. At sa bawat gabing pipiliin mong hindi bumalik, kahit nanginginig ka pa, kahit gusto mo pa, kahit ang sakit, unti-unti mong binubuo ang sarili mo ulit. Hindi mabilis, hindi perfect, hindi dramatic,
pero totoo. At darating ang isang araw, magigising ka na lang at mapapansin mong hindi mo na siya hinahanap. Hindi dahil nakalimutan mo, kundi dahil sa wakas, hindi ka na niya kontrolado. Balang araw, darating ka sa punto na hindi mo na mapapansin kung bumalik man siya o hindi. Hindi dahil naging manhid ka, hindi dahil wala ka nang nararamdaman, hindi dahil nakalimot ka agad, kundi dahil sa wakas, natapos na yung loob mong palaging naghihintay. Dahil ang totoo, ang pinakamahabang laban na pinagdadaanan ng tao ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sarili niyang pag-asa. Yung pag-asang baka bumalik pa. Yung pag-asang baka magbago pa. Yung pag-asang baka this time iba na. Ang habang buhay ang baka, hindi ka talaga makakausad. Pero darating ang sandali na mapapagod ka rin sa pag-asa. Hindi biglaan, hindi dramatic, kundi tahimik. Parang unti-unting paggising mula sa panaginip na alam mong hindi totoo. Pero pinipilit mo pa rin tapusin at sa araw na yon, hindi na siya ang laman ng isip mo. Hindi na siya ang reference ng sakit mo. Hindi na siya ang basehan ng self-worth mo. Hindi na siya ang dahilan ng emosyon mo. Dahil sa wakas, nabawi mo na yung sarili mo. At doon mo maiintindihan ang isang bagay na matagal mong hindi nakita. Hindi pala siya yung home mo. Hindi pala siya yung destination mo. Hindi pala siya yung answer sa lahat ng tanong mo. Isa lang pala siyang chapter. At ngayon, tapos na. At kahit masakit aminin, may mga taong dumadaan sa buhay natin. Hindi para manatili, kundi para gisingin tayo sa mga bagay na tinatanggap nating mali noon. Minsan dumadaan sila para ipakita sa iyo kung paano mo minahal ang sobra hanggang sa makalimutan mo ang sarili mo. At kapag natuto ka na, kailangan mo na ring bumitaw. Kaya kung nandito ka ngayon at unti-unti mong tinatanggap ang lahat, huwag mong isipin na talo ka. Dahil ang totoo, hindi ka natalo sa kanya. Nanalo ka laban sa sarili mong pagkakakulong. At sa bawat araw na pinipili mong hindi bumalik, hindi mo lang siya nilalayo. Pinabalik mo rin ang sarili mo sa'yo. At darating ang araw na maririnig mo na lang ang pangalan niya na parang isang lumang kwento. Walang sakit, walang kirot, walang epekto. Parang nangyari pero hindi ka nahawak. At doon mo malalaman, tapos ka na talaga. Kung ang isang tao ay bumabalik lang kapag wala ka na, karapat-dapat ba talaga siyang manatili? Noong nandyan ka pa? O mas totoo ang tanong na ito, bakit mo hinayaang mawala ang sarili mo para lang may manatili sa'yo na hindi ka pinili ng buo? Kung nakarelate ka sa video na to, i-comment mo, pinipili ko na ang sarili ko. Hindi para sa iba, kundi para sa'yo. Para ipaalala na kahit gaano kasakit ang pinagdadaanan mo ngayon, may choice ka pa ring bumalik sa sarili mo. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, yung totoo mabigat pero gising sa isip at damdamin, mag-subscribe ka na. Dahil dito, hindi natin tinatakasan ang sakit. Hinaharap natin ito. At unti-unti, natututo tayong bumitaw sa mga bagay na matagal nang bumibitaw sa atin. At tandaan mo, minsan, ang pinakamalakas na desisyon sa buhay mo ay hindi ang paghabol, kundi ang tahimik na paglayo para sa wakas piliin ang sarili mo.